Sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not Naku po. like gurgur lang. Literal na gugurgurin Hmm. at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga Correct. bangag. Kahit, Hmm. sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang ang budget ng pang-nasyonal. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika mga kababayan. Grabe itong winika ni Madam Maharlika no, sa plano ng bangag na administrasyon. Na kung hindi nyo po alam mga kababayan, may mga Duterte vloggers no, na bumabaliktad para lamang sa salapi o pera. At isa na nga di umano rito mga kababayan, si Princess Maui, Pebbles Salakera, na ngayon delikado ang kanilang buhay dahil sa banta na gagawa nito ng mga kwento o sa madaling salita ipapagurgur ng bangag na administrasyon. Na ang siste o script mga kababayan dahil nga bumaliktad ang mga ito no, na dating mga Duterte na bigyang salapi ng mga bangag at umanib ang mga ito, kapalit naman nun mga kababayan ang kanilang buhay na ipapagurgur ang mga ito at ibibintang sa mga Duterte at maisog. Nako naman po, grabe naman talaga. Na kaya pala ganun na lang katakot ngayon itong sina Pebbles at Princess Maui di umano. Ay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, ibang klase na talaga ang mga pinanggagawa ng administrasyon ngayon no sa mga nagiging kritiko nito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So ngayon, ang plano na ngayon ng mga bangag sa gobyerno ay talagang hindi sila titigil, Cora McCarver. Hindi sila titigil kung paano nila malipol ang lahat. Kung paano nila mabayaran ang mga tao para bumaliktad sa kanila. Pero kailangan malaman ng taong bayan o yung mga babaliktad, okay? Yung mga kinakausap na ngayon. Actually, kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang taas ang target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo, natatargetin si Duterte, si Kibuloy, si Maharlika, at ang mga vloggers, at true enough talagang tinarget tayo. Pero ito'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, maaring sa pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo. Grabe naman yan. Okay? Dapat, hindi natin to iba-vlog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So, nakarating sa atin ang information. Ito'y galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. So, ibig sabihin, Madam Maharlika, itong sina Princess Maui, o baka naman si Pebbles, dahil bali-balita na at bumaliktad, gagawa ng kwento na kung magurgur, isisisi sa mga Duterte o sa maisog ang pangyayari. Grabe naman yan. Bakit sila mamamangka sa dalawang ilog? Alam naman nila na sobrang kabangagan ng administrasyon ngayon. Gobyerno, actually, I talked to 3 people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlica, dapat ilabas mo yan.
Kasi baka mapatay na ito, isa, dalawa o tatlong vloggers kasi may kinakausap ngayon eh. Kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So ang gagawin, shout out kay Princess Maui, nandiyan ba siya? So ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, not only vloggers, yung mga nagki-criticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, ano na lang kayo, tatagalin ko lang ito, wag purihin nyo na si Bangag, ganituhin nyo na, Naku, mag-ano na tayo, magbalik loob na kayo may kasi ganito, pinaplano kasi nga yan kung ganyan. Mag-ingat po kayo, mga palangga. Kasi ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag-criticize sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yon, kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang hiling nila. Then, gugurgurin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin o kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Grabe. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, maninindigan ako. Kasi actually, kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope na next week, second week, third week ng Oktubre, ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adictos benedictos. Ayon yan sa ating informante. So, mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera na kunyari bait-baitan, tapos one day, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa loob ng drum, after 3 years, nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong Walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakaka-alarma. Magiging Kwento. Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Correct. Si Percy Lapid, ginurgor dahil siya ay number 1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo yan. Once a bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit, sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang ang budget ng pang-nasyonal. Okay? Mahirap na. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao, okay? Gumagamit si Bangag na mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term. Or onsehin. O ikaw, Kurimaw, kunyari. Ikaw, Kurimaw, ikaw, Junggoy, bumalik ka na kay Bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan
na wag na siyang sumama sa maisog kasi ika-crash o dudurugin ng mga Marcos, Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na sasama siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, nabinudol siya. So, ang nakaka-alarma dyan, kaya maganda itong ano natin, na isabi, dahil sabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marlica, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan. O ipagurgor. Grabe, no? Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos mabalitaan nyo, bukas, gurgor na si Petra. Gorgor na si Pedro. So now you know. Kasi first time nyo marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintangan nila, basta yung mga kritiko. Right? Number 1, sabi ni Warda Makamad. Good decision, Attorney Glenn Chong. Kaya mas mainam na ngayon pa lang mga kababayan ay ibahagi na natin itong balitang ito, no? Para kung anumang masamang balak ng administrasyon na Bangag, magdalawang isip sila sapagkat alam na ng taong bayan kung sino talaga ang gumawa ng krimen na iyon. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya ako naman, well, syempre malungkot yun pag may nabaltaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him o like her, yung feslak niya, hindi ko kaya maatim sa sikmura ko na parang okay lang, gurgurin nyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as hindi siya kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan o hindi siya nagpapabayad, once kasi nagpabayad ka, you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan, kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba, yung mga dilawan kong mga palangga, galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala, beforehand, alam nyo na bangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful na sinasabi ko na may marami ako mga nababasang comment, mga nagbe-message, nag-i-email pa sa akin, Miss Marlica, once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay Bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganun sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, nagising ka na rin, na imang bubutol, kaya sabi ko, hindi ako nang aaway ng mga dilawan na mga supporters na katulad ordinary personalities. Ang tina-target natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay? Ginagamit din kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. You have to get up. Get up, get out, and Correct. speak up. See this? Di ba kayong mga dilawan na mga palangga, na mga supporter, galit na galit kayo noon. Nung ginurgur si Percy Lapid, dahil si Percy Lapid, ang grabe yung kanyang commentary sa smuggling, sa pagdanakaw ng mga Marcos. Nung pinagurgur siya nung 2022, di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid, nandito na sa Amerika. Nag-seek ng asylum visa dito, nandito na sila. Dahil takot sila kung matino ang gobyerno ni Bangag. At kung hindi si Bangag administration ang nagpagurgor kay Percy Lapid, bakit nag-seek ng asylum visa ang pamilya ni Percy Lapid na nandito na sa Amerika? Tanungin nyo si Risa Ontiveros. Dahil isa siya sa nag-facilitate, in fairness, nag-facilitate ng asylum visa na yan. Bakit tinulungan ni Risa yan? Good point yan kay Risa. Bakit mo Risa tinulungan ang mga kamag-anak ni Percy Lapid? Why? Kasi alam mo, unang-una pa, sabi ko, fetus ka palang anti-Marcos. Alam mo, the demonyo ang mga bangag. You're just playing along, di ba? You're playing safe kasi nga, yung kapatid mo at ang in-law mo ay inappoint ni Bangag. See that? Pero, ang pamilya ni Percy Lapid ay nandito na po sa Amerika. Kung matino ang gobyerno at hindi nakakatakot ang maging kritiko o pamilya ng pamilya ni Percy Lapid, bakit sila na aprobahan? I think kung hindi ko nagkakamali, 16 family members.
16 or 17. I hope tama ang Dami. numbers ko. Na-approve ng US government na manirahan dito ang pamilya ni Percy Lapid kasi nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas, baka sundin, gurgurin pa yung mga pamilya ni Percy Lapid. Ngayon nyo lang siguro narinig yan. O baka pangalawang na, kasi parang nabanggit ko na yan sa nakaraang mga nakaraang vlog ko. So yan po ang kanilang layunin na masamang maitim na balak na ngayon may mga vloggers. Ayoko na lang muna pangalanan. I think may kinakausap silang 3 vloggers now na babaliktad. Inoofera ng sweldo, inoofera ng posisyon, at inoofera ng marangyang buhay. Pero Kapalit naman nun, buhay naman nila. Grabe. gugurgurin. Sinong gugurgur? Sinong pagbibintangan? Again, ang maisog. Duterte, maisog. Now you know. So mag-isip-isip kayo. So ngayon, galit na naman si Lisa Tanas dahil nalaman na ng taong bayan, sabi ko nga, breaking news ito, na ang bangag na gobyerno ngayon ay nilulure o inaakit sa ngalan ng pera ng bayan ang mga kritiko para bumaliktad or bumalik or makibagay sa kademonyohan nila sa pagiging kidnapper ni Lisa, smuggler, lahat na. Kasi gusto nilang hawakan kayo lahat sa liig. Ulit-ulitin natin. Hindi nyo ba nakikita na ang mga media, ang mga dilawang mga politiko,